puno ng pasa sa katawan, may tama ng bala sa muka at palatanda ang ginahasa hindi lamang ng iisa kundi ng maraming kalalakihan. Wala ng buhay ng matagpuan ang katawan ng babaeng ito sa loob ng isang sasakyan sa Barangay Mabacan, Kalawan, Laguna at tanging ang pangitaas na damit na lamang ang nakasuot sa kanya at halos mahubad pa. Sa isa pang kalapit na barangay sa Barangay Imok, Kalawan ay natagpuan din ang isa pang katawan ng isang lalaki na wala na ding buhay. May tanda ng pambubugbog dahil sa mga pasa sa katawan, isang tama ng bala sa likuran at isa pang tama ng bala sa mismong uluhan. Maliban sa mga mismong gumawa ng krimen ay wala nang nakakita o naging saksi pa sa karumal-dumal na krimeng ito. Pero nang maglaon ay naging pangunahing suspect ang Noy Mayor ng Kalawan, Laguna na si Antonio Sanchez kasama ng ilang mga pulis din ng Kalawan. Naging pangunahing suspect ang mga ito dahil na rin sa salaysay ng dalawang star witness na umaming kasama sila sa pangingidnap sa mga biktima. Ganun pa man, ay mariin pa ring itinatanggi ng relihiyoso kunong mayor at mga pulis nito ang naturang krimen. Subalit dahil sa lakas ng mga ebidensya ay guilty ang hatol sa mga ito na may katumbas na panghabang buhay na pagkakakulong. Pero mga kaibigan, ano kaya ang nagtulak kay Mayor Sanchez upang gawin ang karumal-dumal na krimeng ito? Well, manood ka lang dyan kaibigan dahil babalikan natin ang kwento hindi upang sariwain ang masakit na alaala kundi upang ibahagi sa bagong henerasyon ang isang kahindik-hindik na kaso ng pagpatay na minsan ding umukit sa kasaysayan ng Pilipinas. June 29 taong 1993. Isang normal at mapayapang araw na naman sana ito para sa mga taga-Kalawan, Laguna, subalit umaga pa lamang ng araw na yun ay bumulagta na sa kanila ang isang kahindik-hindik na balita na di umano ay may natagpo ang dalawang magkahiwalay na bangkay ng babae at lalaki at mababatid dito ang grabeng pagpapahirap lalo na sa mismong katawan ng babae na kinilala bilang si Aileen Sarmenta. Ayon sa pag-iimbestiga at matapos suriin ng mga medical expert ang katawan ni Aileen ay nakuhanan ito ng maraming seminal fluid o semilya, tanda na hindi lamang iisang tao ang humalay sa biktima. Malamig na bangkay na nang matagpuan ang katawan ng babae sa loob ng isang tama raw van sa Barangay Mabacan, Kalawan, Laguna. Walang suot na pang ibaba, nakataas ang suot nitong damit at makikita ang maraming mga pasatanda ng pambubugbog at isang tama ng bala sa kanyang muka. Sa kabilang barangay sa Imok, Kalawan ay natagpuan din sa isang masukal at talahiban ang isang bangkay ng lalaki na kinilala naman bilang si Alan Gomez. Puno rin ng pasa sa katawan at may tama ng bala sa likuran at isa pang tama sa kanyang ulo. Ang dalawang biktima ay napag-alamang parehong 4th year student sa UP Los Baños sa kursong agriculture. Pero nang magsagawa ng paunang investigasyon ang mga taga-Kalawan Police sa pangunguna ng Deputy Chief of Police na si George Mujaldea at ang mga tuta nito ay tila naging katakataka ang galaw ng mga ito. Wala naman silang maipakitang police report sa kabila ng sila ang unang dumating sa lugar upang mag-imbestiga at tila ba may butas silang pinagtatakpan. Ayon kay George Mujaldea na Chief of Police ay lumalabas umano sa kanilang investigasyon na ang dahilan ng naturang krimen ay sa anggulo ng love triangle sa pagitan ni Aileen Sarmenta, Alan Gomez at isa pang nagngangalang Kit Alquesa na anak ni General Dictador Alquesa. Ang naganap umano na insidente ay dala ng selos at galit dahil si Aileen at Kit Alquesa ay dating magkarelasyon. Ngunit nilinaw naman ni Kit na matagal na silang nagkaayos at wala siyang anumang motibo para gawin ang krimen.
Kaya naman naging mas mahirap tuloy para sa ibang mga investigador na matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng krimeng ito, lalo na noong magnegatibo si Kit sa investigasyon. Subalit nang dahil sa pagkabagabag at konsensya ay may dalawang personalidad ang lumutang sa kaso at nagsalaysay sa kung ano ang tunay na nangyari at kung sino-sino ang may utak sa krimeng ito. Dahil sa paglantad ng dalawang personalidad na kinilala bilang si Aurelio Centeno at Vicencio Malabanan ay ginamit sila ng mga otoridad para gawing star witness. Umamin sina Centeno at Malabanan na kasama sila noong mga panahong dukutin nila si Aileen at Alan, subalit itinanggi nila na hindi sila kasali noong mga oras na pagparausan ng katawan ni Aileen. Napag-alaman na si Centeno ang driver ng ginamit nilang sasakyan at si Malabanan naman ay isa sa mga bodyguard mismo ni Sanchez. Dito na unti-unting nagkaroon ng linaw ang kaso sapagkat ang dalawang witness ay nagbigay ng mga pangunahing pangalan na siyang responsable umano sa nangyaring karumal-dumal na krimen. Nagulat ang lahat nang sambitin nila ang pangalang Mayor Antonio Sanchez na siyang utak ng pananamantala dahil sa matagal na umanong naglalaway ito sa katawan ng dalagang si Aileen Sarmenta. Dagdag pa ng dalawa na nagsimula daw maglaway si Mayor Sanchez sa katawan ni Aileen na nooy 21 years old at scholar ng UP Los Baños noong minsang humingi at nagsagawa ang dalaga ng isang panayam kay Mayor Sanchez para sa kanyang kurikulum sa eskwelahang pinapasukan niya. Simula nga daw noong mga oras na yon ay para bang hindi na umano makalimutan ni Mayor ang magandang ekspresyon ng mukha ni Aileen. Samantalang kilala naman ang grupo ni Mayor Sanchez na hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Kaya naman nang malaman nila ito ay agad silang nagplano para dukutin si Aileen at iregalo ito sa Mayor. Matapos nilang idawit ang pangalan ng Mayor ay isa-isa din nilang pinangalanan ang 6 pang mga personalidad na siyang naging responsable sa pagkakadukot at pagkakapatay ng 2 estudyante at ito ay walang iba kundi sina Deputy Chief of Police George Mijaldea, PO3 Zoilo Ama, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Pepito Kawit at Baldwin Brion na pawang sila din ang nag-imbestiga sa nangyaring pagkamatay ng 2 estudyante. Ayon kina Centeno at Malabanan ay naganap umano ang krimen gabi ng June 28, 1993. Umaga noong araw na yon ay minaneho ni Centeno ang ambulansya sakay ang Deputy Chief ng Calauan Police na si George Mijaldea upang daanan at sunduin ang kanilang mga kasama sa iba't ibang mga lugar sa Calauan, Laguna at tsaka sila agad nagtungo sa Los Baños para hanapin at dukutin sa mismong campus ng UP ang dalagang si Mary Aileen Sarmenta na isang 4th year agriculture student. Matapos suyurin ng grupo ang universidad ay bigo silang makita ang biktima. Kaya naman dahil dito ay iniutos ni Luis Corcolon na dumiretso sila sa Agrix Complex. Nang makarating ang grupo sa lugar ay bumaba sina Luis at Rogelio Corcolon kasama din si PO3 Zoilo Ama, Baldwin Brion at Pipito Kawit. Dito ay narinig ni Centeno si Mijaldea na iniradyo sa boss na nandoon na sila. Ang sinasabing boss ay walang iba kundi si Mayor Sanchez. Samantala sa loob ng Agrix Complex ay nakaparada sa tapat ng Cafe Amalia Restaurant ang isang Tamaraw FX sakay sina Aileen at Alan. Hindi nagtagal ay agad nilang nilapitan ang dalawa sabay tinutukan ang mga ito ng baril at sa pilitang inilipat sila sa likuran ng van na tinatambayan ng dalawa. Agad ding sumakay ang mga tauhan ni Mayor at tinangay na rin nila mismo ang sasakyan. Tsaka sila agad nagtungo sa Erahes Farm sa Barangay Curva na pagmamay-ari mismo ni Mayor Sanchez. Mula sa rest house ay lumabas si Mayor Sanchez na nakasuot ng pang-jogging at ayon sa pagsasalaysay ng isang investigador at sa ginawa ng TV5 para sa kanilang programang Crime Classic ay ganito ang nangyari. Mayor, may regalo kami sa'yo. Babae,
Matapos makita ng mayor ang sorpresa ng mga tauhan niya ay labis ang naging saya nito. Agad ding napansin ng mayor ang isa pang kasama nilang lalaki at napatanong kung sino siya at kung bakit siya isinama. Agad namang sumagot si Luis Corcolon at sinabing, sinama na namin para wala tayong sabit. Sa mga oras na ito mga kaibigan ay malamang nai-imagine nyo na ang takot ng nadarama ng biktima na si Aileen na ginawang regalo ng mga sospek na pulis para sa kasiyahan ng alkalde. Samantalang sa aking opinyon, kung may mga hindi sinasadyang minalas ay isa na doon si Alan na kasamang nakidnap sa kadahilan ng kasama ni Aileen sa mga oras na iyon. Alauna na ng madaling araw nang inilabas mula sa rest house ang umiiyak na si Aileen. Gulo ang buhok, nakatali ng panyo ang bibig at kamay at wala ng suot na shorts sa pang-ibaba. Masayang nagpasalamat si Mayor Sanchez kina Luis at Mijaldea sa umano'y regalo sa kanya at sinabing tapos na siya sa biktima kaya naman sa kanila na ito. Matapos ang tagpong ito ay isinakay muli sina Aileen at Alan na nooy bugbog sarado na sa tama raw van. Nagtungo sila sa barangay Imok habang nakasunod ang ambulansya na minamaneho ni Centeno. Mula sa ambulansya ay kita ni Centeno kung paanong umaalog ang van at maya-maya ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa hindi kalayuan ay tumigil ang van at mula rito ay hinatak ni Pipito Kawit si Alan na nooy duguan na ang ulo at muling pinaputokan bago tuluyang humarurot ang dalawang sasakyan. Muling tumigil ang grupo sa isang taniman ng tubo sa sitio Paputok sa barangay Mabakan at dito inanunsyo ni Luis na oras na para sila naman ang magpakasaya. Torbuhin na rin natin ang tinorbo ni boss. Ang eksaktong sabi ni Luis at doon na nga nagsimula ang gang. Sa gitna ng dinaranas na dusa ay nagmamakaawa si Aileen na tigilan na ang kahalayan na ginagawa sa kanya. Subalit talagang halang ang bitukan ng 6 na sospek. Inakit din ni Luis Corcolon na sumali si Centeno sa kahalayan nilang ginagawa kay Aileen pero dahil sa konsensya ay hindi nakisali si Centeno. Matapos pagsamantalahan ng pinakahuling sospek na si Pepito Kawit ay umiiyak na nagmamakaawa si Aileen na buhayin siya. Subalit sa halip na kaawaan ay pinasakan ni Pepito ang bibig ni Aileen at pinaputukan sa muka upang tuluyang mapatahimik ito. Binalak pa nilang ilibing ang katawan ni Aileen pero dahil sa kapos na sila ng oras dahil mag-uumaga na ng mga oras na yon ay iniwan na lamang nila ito mismo sa loob ng van tsaka sila umalis sakay ng ambulansya. At dahil ang ilan sa kanila ay pulis mismo ng lugar ng Kalawan, Laguna ay inakala nila na madali lamang nilang lulusutan ang krimeng ginawa nila. Pagputok ng liwanag ay kunwaring nagsagawa sila ng operasyon at sila din mismo ang humakot sa mga katawan na wala ng buhay na sila din mismo ang nagtapon. Kaagad din silang nagsagawa ng kunwaring investigasyon at ang pinapalabas nilang may sala sa krimeng ginawa nila ay si Kit Alquesa at ang dahilan umano kung bakit nangyari yon ay dahil sa love triangle sa pagitan nila Alan, Aileen at Kit Alquesa. Subalit hindi naging kumbinsido ang ilang mga tao noon sa lugar kaya naman ang CIDG at NBI ay nanghimasok na rin at dito nga ay gumawa sila ng sarili nilang investigasyon. Bilang unang hakbang ay nagtanong-tanong ang mga NBI sa mga pulis sa Kalawan, Laguna pero wala silang maipakitang konkretong report dahil nga sa nagaganap na panghuhugas kamay. Dahil dyan ay nagsimula ng magduda ang mga taga-NBI, bagay na nag-udyok sa kanila para laliman pa ang kanilang investigasyon hanggang sa lumabas nga ang 2 star witness. Dahil sa konkretong salaysay ng 2 testigo ay itinuring si Mayor Sanchez bilang utak at pangunahing sospek. Subalit kahit na may testigo ng harap-harapang nagtuturo sa kanya ay mariin pa rin niyang pinasisinungalingan ang kwento ng mga ito.
Noong mga panahon ding ito ay nagsimula namang magbanal-banala ng mayor at dumating pa sa punto na nagdadala pa ito ng Birheng Maria habang nagsasalita sa harap mismo ng kamera. Sinubukan na rin niyang gamitin ang kanyang pera at maging ang dating presidenteng Joseph Estrada ay napabalitang nasuhulan na din niya para lamang ilayo sa kanya ang atensyon ng mga nag-iimbestiga sa kanya. Pero sa halip na makatulong ay maging si Estrada ay nadamay na rin sa kaso dahil nga sa ginagawa niyang pagtulong sa kampo ni Mayor Sanchez. Kalaunan dahil sa patuloy na pag-iimbestiga ay na-recover sa mismong farm ni Sanchez ang isang bagay na pagmamay-ari ni Aileen at ito ay ang kanyang sinturon bagay na nagdiin lalo sa pangalan ng dating mayor. Pero sa kabila ng pagkakaroon na ng linaw sa kaso at sa kabila ng pagkakadiin ng pangalan ni Sanchez ay malaki pa rin ang kumpiyansa nito na makakalusot siya sa kaso. Sa loob ng 16 na buwan na paggulong ng kaso ay 3 abogado ang tumangging hawakan ng kaso ni Sanchez. Kabilang na dito ang batikang abogado na si Salvador Panelo na naging presidential spokesperson at ito ay dahil sa lakas ng ebidensya at dahil na rin sa 2 star witness. Hindi nagtagal, March 14, 1995 ay hindi kinatigan ng korte ang kanilang mga alibay at sa desisyon ni Judge Harit Demetrio ay nahatulan ang bawat isa ng 7 counts of reclusion perpetua at ito ay sina Kalauan Mayor Antonio Sanchez, George Mijaldea, Luis at Rogelio Corcolon, Zoilo Ama, Baldwin Brion at Pipito Kawit. Bukod pa rito ay pinagbabayad ang mga sospek ng mahigit 11 milyon sa pamilya ni Aileen at Alan. Bagamat nakulong ay nanindigan pa rin ang dating mayor na si Sanchez at ang pamilya nito na siya ay inosente. November 28, 2011, nang i-ere ng News 5 ang kanyang interview at ayon pa kay Sanchez na wala siyang kinalaman sa naganap na krimen at siya ay naaawas sa pamilya ng mga biktima dahil hindi pa nila nakukuha ang tunay na hustisya. Nag-aawa ko sa kanila kasi hindi pa nila nakukuha yung talagang ano nila tamang hustisya sa kanila Naawa ko sa kanila. Subalit pagkatapos ng mahigit 2 dekada nitong pagkakakulong, August 2, 2019 ay muling naging maingay ang pangalan ni Sanchez at ito ay matapos magpakita ang partido nito ng isang dokumento na pirmado mismo ni Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon na maaaring makalaya si Sanchez dahil sa pumasa ito sa batas na Republic Act 10592 o yung Good Conduct Time Allowance Bill. Ito ay isang batas na nagpapaikli sa sentensya ng isang bilanggo kung makitaan man ito ng magandang ugali o pagsunod sa bawat alituntunin sa loob ng kulungan. Subalit mahigpit na tumutol ang maraming mga tao, lalo na ang pamilya ni Alan at Aileen. Maraming humiling na i-review kung nagpakita ba ng maayos na pag-uugali sa kulungan si Sanchez na isa sa mga batayan ng pagbibigay ng parol. Dahil dito ay nabuklat sa record ni Sanchez na ilang beses siyang nahuling nagpuslit ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng kulungan. Sa isang pagkakataon pa nga ay itinago nito ang bawal na gamot sa rebulto ng Birheng Maria. Dahil naman sa pagpirma ni Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon sa posibleng early release ni Sanchez ay nangunot noo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman dahil dito ay sinibak niya sa pwesto si Faeldon. Hindi nga nagtagumpay na lumaya si Sanchez sa kulungan at tumanda na lahat-lahat. Naging puti na ang buhok dahil sa tagal ding nakakulong ay hindi man lang siya nakitaan ng pagsisisi o pag-amin man lang sa kasalanang nagawa nito maging noong kanyang huling hininga. Bagkus ay ito pa ang sinabi niya, "Kayo na ang bahalang humusga." Once and for all, may kinalaman mo ba kayo dun sa pagpatay kay Alan Gomez at Aileen Sarmenta? Anak, ang sabi ko nga sa iyo, wala. Mamatay na lahat 12 kong apo. Pati asawa ko ngayon, mabangga na siya pag uwi. Mahal na mahal ko asawa ko. Mabangga na siya. Wag na siya, mabulag na lang siya. Mabulag na anak, mabulag na rin ako.
kung ako may kinalaman sa, sa kaso niya doon sa ano niya.